Sa paksa or topic natin na adultery and concubinage, napag-usapan natin ang mga kaso kanina, hindi pare-parehas Tama. sa adultery at concubinage. Bakit ba mas istrikto ang batas ng babaeng nangangaliwa kaysa sa lalaki? This is a historical reason, ha. Hindi natin pag-usapan ngayon kasi dami na ngayon mga feminist, mga toxic na mga babae, mga feminist yun sa akin, ha. So, dito tayo sa I know, may mga beauty queen, mga women empowerment. Ganoon talaga ang advocacy nila. But ang pag-usapan natin ngayon, yung historical background. This is a 1930 na batas. Wala pang beauty pageant ng panahon na yun ata. 1930s o 1920s na batas. I don't know, may pageant na ba noong panahon na yun? So, ibig sabihin, wala pang tinatawag na women empowerment. Okay? Wala pang, I don't know kung may mga feminist nung panahon na yun. Malabo pa yun. Malabo pa, di ba? Malabo pa ang mga feminist. Kasi ang pinag-usapan natin dito, yung panahon ng 1930s, 1940s. Ano pa yung philosophy behind the law of adultery and concubinage? Una, sabi nila, motherhood is a matter of fact. Fatherhood is a matter of faith. Ibig sabihin doon, kung buntis ang babae, hindi niya pwedeng tanggihin na hindi ko ito anak, pero sa tiyan mo eh. Fact yan, nasa tiyan mo is a fact. But fatherhood is a matter of faith. Kasi dati wala pang DNA. Pag nabuntis yung asawa mo, there's a presumption na ikaw yung tatay ng dinadala niya. Kasi may tiwala ka sa asawa mo. Kahit na yung bata pala, hindi pala sa'yo. Motherhood is a matter of fact. Hindi mo pwedeng i-deny na ikaw yung nanay sa tiyan mo, yung bata sa tiyan mo. Pero ang tatay pwedeng i-deny kasi tiwala lang ng tatay na yung bata, siya ang tatay sa asawa, sa bata na dinadala ng asawa niya. First. Second, ito yung pinaka-common reason. Ang unfaithful wife, it may introduce an alien heir to the family. Ibig sabihin doon, pag buntis yung asawa, nanganak, ikaw tatay, dala ka, hindi pala ikaw yung tatay nun, kasi it may introduce an alien heir to the family. So, it will create, madisturbo ang inheritance ng ibang mga anak. Inheritance kasi, yung anak sa labas, masama pala kasi inangkin na ng tatay na siya ang tatay kahit hindi naman siya ang tatay. But yung panahon na yun, wala pang DNA. Ngayon may DNA na. Pangalawa, dami ng mga advocacy about women empowerment. Dati, wala pang ganun. In fact, dati, hindi pa nga pwede bumoto ang mga babae. Di ba? Kasi ngayon, women empowerment na women equality of man and woman. That's why, kontrahin itong batas na ito, hindi binago ang batas. May Republic Act 9262 to protect women's right, to protect children's right, mga ganon. But dati, wala yun. 2004 pa lang yung batas na yan. So dati, in 1930s, 1920s, itong batas na to, it will protect talaga, mas more protection sa lalaki kaysa babae. Kasi bakit? Ang babae, kung mangaliwa, it will create an alien heir to the family. So yun ang dahilan bakit mas stricto ang babae, stricto ang batas sa babae compared sa lalaki. Ganon pala. Cover ka ba doon sa batas sa dahilan ng batas? At least doon nasabi nila kung bakit. Diba? Hindi man alam ng karamihan sa atin ngayon, pero kahit ako, nabigyan ako ng linaw. Linaw. Kasi dati, wala pang DNA. Ngayon kasi may DNA na. Kung wala kang tiwala sa asawa mo, DNA mo yung anak mo. Kung anak mo ba yan, ba't dati wala mga DNA? Dahil lang sa tiwala mo sa asawa mo, na ikaw yung tatay. So that's why, binigyan ng stricto talagang batas sa mga kababaihan na nangaliwa compare sa mga lalaki. So dapat amyendahan ng batas? Pwedeng amendahan. May need ba na amyendahan? May urgency Para sa akin, hindi naman dapat amendahan kasi first, may Republic Act 9262 na ang batas ng Pilipinas ngayon nagbibigay ng more protection sa mga babae. Para sa akin, dapat may protection din ang batas sa mga lalaki kasi hindi lang ang babae ang palaging biktima sa pag-ibig. May mga lalaki din na nasawi sa pag-ibig, may mga lalaki din na niloko, may mga lalaki din na pinaasa, may mga lalaki din na niloko kasi yung kanilang asawa nangaliwa. So, we should not be, di kailangan tayo, dapat maging double standard na palagi ang babae lang ang palaging biktima. Kasi may mga lalaki din na biktima. May mga lalaki din na sinaktan,
Parang tinuturutot. Wala, tinuturutot ang tawag sa iba eh. Anong turutot? Basta ganun. So, ibig sabihin, ang batas ngayon, may nagbibigay na ng protection sa mga babae. Paano yung mga lalaki? Ang batas ng mga lalaki, ito lang Vice Penal Code, yung adultery and concubinage. Pero ang mga babae, sinaktan mo lang, pinaiyak mo lang konti kasi akala niya, mahal ka niya, tapos hindi pala, parang ganun, naiyak ang babae, pwede ka na idemanda ng 9262. Basta na psychologically abused lang ang babae. Kahit hindi kayo kasal, mag-boyfriend-girlfriend relationship lang. Pero sa babae, pag ang lalaki, sinaktan mo, walang kaso. Walang kaso. Except pag kasal kayo, tapos niloko mo yung lalaki, may kaso. Pero for example, boyfriend-girlfriend relationship lang, tapos ang lalaki sinaktan mo, walang violation against men's right. But ang babae na sinaktan mo, pinaasa mo kasi akala niya mahal mo siya, hindi mo pala siya mahal, pwede ka manimanda ng 9262. Kung yung pag may pag-aabuso sa kanyang psychological being, sa kanyang emosyon, ganun, so pwede ka manimanda ng 9262. Yun ang pagkakaiba ng babae at lalaki. So kung amindahan natin itong batas na to, I think hindi naman pwede kasi dapat bibigyan ng batas ang proteksyon sa mga lalaki, hindi lang mga babae. So, may mga feminist dyan, mga women empowerment na nagbibigay ng proteksyon sa mga babae. Paano naman ang mga lalaki na nasaktan? May puso naman ng mga lalaki. So, kailangan may batas din sa mga lalaki. Ipaglaban. Si Maricel